Sa mga balitang consumer at kalakalan, ikinabahala ng Ibon Foundation ang bumababang bilang ng mga Pilipinong may trabaho at kasali sa labor force nitong Enero. Nitong Enero kasi bumaba sa 45.94 million ang mga Pinoy na may trabaho. Mas mababa yan ang mahigit 1 milyon kumpara sa parehong buwan noong nakaraang taon. Nabawasan din ang 1.6 milyon ang mga Pilipinong kasali sa labor force habang sumipa ng mahigit 3 milyon ang mga Pinoy na hindi kasali dito. Sabi ng Ibon, nalagasan ng mga empleyado ang sektor ng agrikultura at manufacturing. Ang mahinang paglikha ng kalidad ng trabaho sa mga naturang sektor ay patunay daw ng mahinang ekonomiya. Dapat daw tutukan ng gobyerno ang agrikultura at mga lokal na industriya. Mas mainam daw yan para maibsan ang krisis sa trabaho kaysa magpapasok ng mas maraming foreign investors. Nauna nang sinabi ng Philippine Statistics Authority na bumaba ang mga kasali sa labor force dahil may mga nanumbalik sa pag-aaral o mga piniling tutukan ang kanilang pamilya at ang bahay. Nakatakda namang lumagda ng joint declaration ng Germany at Pilipinas para ipariwatig o ipahiwatig ang kanilang planong palakasin ang kooperasyon sa maritime sector. Inaasahang pipirmahan ito habang nasa Berlin ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa susunod na linggo. Layo nitong mapadali ang maritime trade ng mga commercial vessels ng dalawang bansa. Umaasa rin ang Foreign Affairs Department na baka tutulong ito sa paglikha ng trabaho para sa Filipino seafarers. Nakikita namang mas lalaki pa ang iaangkat na bigas ng Pilipinas dahil posibleng kulangin ang ani ngayong taon. Sa tansya ng US Agriculture Department o USDA, posibleng umabot sa 4.1 million metric tons ang rice imports ng Pilipinas. Mas mataas yan kumpara sa naunang pagtataya na 3.9 million metric tons. Kung sakali, mas mataas ito kumpara sa 3.6 million metric tons na pumasok sa bansa noong nagdaang taon. Binabari ng USDA ang projection nito para sa domestic production ng bigas sa 12.3 million metric tons. Kung sakali, mas mababa ito sa 20 milyong toneladang naitala ng Philippine Statistics Authority. Dahil po dyan, tinatayang mananatili ang Pilipinas bilang bansang may pinakamalaking rice imports sa buong mundo. Sa unang 2 buwan ng taong 2024, mahigit 728,000 tonelada na ng bigas ang pumasok sa bansa. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.